You are watching Christ's Commission Fellowship, changing lives for eternity. Ngayon po tayo po'y magpapatuloy sa atin pong aralin. Kung kayo po ay narito sa unang pagkakataon, we are talking about minefields. Ito po yung mga issues na hinaharap po ng ating mga pamilya at hindi lang basta hinaharap. Ito po yung talagang sisira ho ng pamilya. Pag hindi ho natin to talagang inaral at hindi natin to inilutang sa ating harapan upang maiwasan. Kaya ho ito po'y napaka-importanting aralin. Kung naalala ho ninyo sa ating mga previous studies, at kung sakaling hindi nyo nasundan, pwede nyo ho itong tingnan sa YouTube, pwede nyo panoorin, pwede nyo i-download, pwede rin ho kayong kumuha ng kopya. So, sabihin nyo kung saan, sa Welcome Center o doon po sa bookstore ho natin. Sabi natin, ang ating mga landmines, wrong relationships, bad choices, excusitis. At alam po natin itong wrong relationships, kasi bago man lang tayo magsimula ng pamilya, napaka-importante yung tama yung ating pinipili, tama yung ating kinakasama. Kasi itong problema ng maraming tao, because they are so hungry for relationships. Minsan nagmamadali na sila at hindi na nila tinatanong ano yung standard ng Diyos. And in fact, they did not even have their own standards para po sa kanilang pagpili. Kaya nga like ko sinasabi sa sarili ko, it's better to be alone than to bring the devil along. Amen po? Now, sabi natin, ganun din sa immoralidad. Kaya nga pag mali yung relationships, obviously, you are very prone to fall into immorality. At ganyan din sa addiction, immediatitis, quititis, alam nyo, kaya ko binibilisan kasi naaral naman na natin ito. Kanya lamang po, yung ating tatalakayin ngayong hapon, sobrang importante sapagkat karamihan ng bagay na ito, mangyayari sa kanila pag hindi nila ito nakita at nakita ng mabuti at talagang iniwasan. Yan po yung talakayan nating depression. Narinig din na po ba yon? Depression? Yung salitang depression. Kasi tingnan nyo yung iba kaya nag-aasawa kaagad. Sobrang depressed, bahala na kahit sino na lang. Di ba, pagka, nakarinig na po ba kayo nun? Pagka nyari, nagpe-pray siya, Panginoon, gusto ko po yung blue eyes, tapos yung blondie ang buhok. Noon, dibo niya yon, yung sinabi niya yon. Walang nanligaw. Di 24 na siya. Wala pa rin nanligaw. Sabi niya, Lord, di bali na pong hindi na, kahit na 5'8 na lang, di baling brown lang, kahit black na lang yung buhok, okay na yon. Basta, mahal kayo, di ba? Wala pa rin, 35 na. Sabi niya, Lord, di bali na kahit na hindi na brown eyes, basta kahit na anong height Di ba? Kahit na sino, basta, lalaki. Minsan ganun Tapos pagdating na ng 40, wala pa rin, 45, wala pa rin. Lord, basta buhay at mainit. Kaya, dahil depressed na, minsan papasok na lang kahit sino na lang. Hindi ganoon. Kaya ganoon din sa bad choices. Namimili tayo dahil depressed tayo. Minsan mali-mali mga desisyon natin. Kaya nag-e-excuse tayo. Kaya nga iba dahil depressed sa pamilya, nagiging immoral. Sumasama sa asawa na may asawa. Kaya ito rin, addiction, ganun din. Because of depression. Kaya yung purposelessness, obviously, last time, dinaral natin yan. Kung wala kang dahilan, wala kang purpose sa buhay, tiyak ako madidepress ka. Kaya yung word na depression, itong minefield of depression, napaka-importante nito. At yan ang ating aaralin ngayon. Kasi napaka-delikado niyan. Alam niyo po ba na ito po ay common na sakit sa utak. Ang tawag dyan, mental disorder. At globally, mga 350 milyones ang may sakit na ganito. At alam nyo, at ito po'y napaka-rampant, ibig sabihin common sa marami. Kaya ang tawag ng ibang psychologist dito, parang sipon sa sakit ng damdamin. Pero nyo, diba, ang dali natin makakuha ng sipon. Ibig sabihin, ganun ka-common yung depression, ang dali nating makuha, ang dali nating malagyan, mabiktima nito. At sabi na isang psychologist, isa sa bawat 10 na apektuhan ng depression. But alam nyo, sa Pilipinas, magugulat kayo. Noong 2016, naglabas sila ng survey. Isa sa bawat 5 Pilipino depressed. Tingnan mo yung nasa kanan mo. Tingnan mo. Yung nasa kaliwa. Tingnan mo yung nasa likod. At sa harap.
Okay? Kung mukha silang normal, ikaw yun. Kasi 5 yan eh. Sa totoo lang, nakakagulat, no? Parang ang dami palang nadidepress. At alam nyo ba, na ito ang number 1 na pumapatay sa marami. Kasi po, ang pinakasukdulang manifestation ng depression ay pagpapakamatay. At ang nagpakamatay po dahil lang sa depression, bawat taon, 800,000 sa edad na 15 hanggang 29. Ganun ng edad na bibiktima sila. At itong isang malungkot na katotohanan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit po sa buong daigdig ay napakababaho ng production sa trabaho. Dahil po sa depression. Hindi sila makapasok, lagi silang absent, pati sa trabaho, pati sa eskwelahan, naapektuhan sila, pati sa pamilya. At ito pang malungkot na realidad, mas maraming babaeng nadidepress kesa sa lalaki. Bakit? Kasi yung lalaki ang dahilan ng kanilang depression. Hindi, ako nakala nyo, kaya nga ho, sabi ho ni Arman Neo Nicolay, sabi niya, depression affects more people in our culture than any other emotional disorder. Sa lahat sa ating kultura, ito ang mga nakaka-apekto ng gusto, sabi niya sa ating kultura. At yung iba ho, isip nila, pag yumaman ako, tiyak ako, hindi na ako madidepress. Pag maganda na buhay ko, hindi na ako madidepress. Kaya iba, pupunta na ibang bansa pa, hindi na madidepress. Magugulat kayo sa Amerika, itong sabi ng isang psychologist, si Martin Seligman. Ang mga Amerikano, sa average, diba, mas maraming depressed, maging sa mga bata. At ito po, wala ho ito, makakagulat unprecedented, hindi pa ito nangyari sa psychological misery in a nation. Sobrang lungkot. At unprecedented prosperity and material well-being. Sa kabila ng kanilang yaman, sa kabila ng kanilang maayos na pamumuhay, hindi mo bakit wala pang ganito? Wala pang gantong klaseng kalungkutan o katamlayan sa kanilang buhay. Yun ang sinasabi niya. Di ba? Ang lungkot. And kaya nga ako inaasahan po natin na parang pag gumanda buhay ko, sasaya ako, hindi totoo yun. Ang totoo niyan, sabi nga ng isang nag-aral, pag marami kang pera, mas malaking posibilidad na ma-depress ka. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo lang, tingnan niyo. Saya, di ba? Walang pera yan. Pag yung mga malungkutin, mapera. Pero, yung iba tuloy, nagpakalungkot-lungkot. Kahit na lumungkot ang itsura mo, wala ka pa rin pera. Now, bakit ko po ito sinasabi? Hindi ko sinasabi, kaya tinaaral natin to para, kasi depressed kayo. Hindi ho yung issue. Itong mundo na to ay napapalabutan po ng mga taong depressed. Sino sa inyo ang tinanggap yung hamon na mag-share ng gospel or magandang balita sa 33, at least, 33 tao bago mag-Desyembre o bago magtapos ang taon. Sino ho ang ginawa nung anniversary? Praise God, napakarami sa inyo. Alam nyo, hindi natin ginagawa yan dahil parang wow, project yan. Hindi ho eh. Ang totoo niyan, dahil po sa ating, dahil pagmamahal ho ng Diyos. Kaya kung sakali man lang, iba sa inyo, nag-commit kayo, hindi nyo alam paano gagawin, meron ho tayong training baka makalimutan ko lang. Sa September, yan. September 13 and 17, 7 o'clock. Kung gusto nyong malaman paano gawin. Kasi minsan commit tayo ng commit, hindi naman natin alam gawin, di ba? Huwag kayong mag-alala. Meron ho tayong training. Punta lang ho kayo dito sa multipurpose hall. Pero bago yan, kung mapapansin nyo, kaya natin tinatanggap yung challenge. And ako personally, kaya ako tinatanggap yung challenge na yan. Kasi po, ang maraming tao, depressed. At kailangan nilang sagot. Narinig nyo na yung kantang People Need the Lord? Ito yung lyric ko nun. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. Mga hungkag na damdamin na hindi nila alam saan sila pupunta. And sabi niya, on they go through private pains. Sa labas, sabi niya, living fear to fear, puro takot. Pero sa labas, nakatawa sila, pero sa loob, iyak sila ng iyak. Narinig niyo na itong kanta na to? Good. Kung hindi niyo pa narinig, meron ho dyan sa YouTube. Hindi ko kakantahin. Kasi ito po napakaganda, sabi niya, people need the Lord. At the end of broken dreams, He is to open it. Pagkabasag na yung kanila at hindi lang makamtan yung mga pangarap, yan ang mga bukas na pinto para makilala na si Jesus. No?
Now look at this. Ito po napakaintindihan, sabi niya, we are called to take His light. Tayo yun. To a world where wrong seems right. What could be too great a cause for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life. Only we can share. Ang daming tao sa opisina, depressed, tawa sila ng tawa, pero deep within, tuyong-tuyo sila. Empty. Empty ang kalamdamdamin. And they're hoping you and me to tell them the secret on how to overcome this kind of depression. Pero itong malungkot na realidad, paano kung mismo yung Christian ang depressed? Kaya tinan nyo, sabi nga ho ni Martin Lloyd Jones, ang malungkot na Christian, para sa pinakamababa ng sasabihin ko sa inyo, itong pinakapangit na rekomendasyon para sa Christian faith. Parang kasiraan ito sa pananampalataya ng Kristyanismo. Para sa isang mga taong malungkutin, ang problema ng mga Christians, sobrang malungkutin. Naalala ko nga, nakwento ko na to sa inyo, naalala nyo, nung dati, kakikikristiyan ko lang, saya ko eh. Narinig ko yung kanta, shout for joy, sing is, ay naku, napapasayaw ka talaga eh. Talagang, di ba? Kaya, yung pastor, bigla ba namang hinawakan yung kita ko, sabi niya, do not conform into the standard of this world, but be transformed with the renewing of your mind. Ano sinasabi niya? Huwag kang makigaya sa kanila. Napasaya-saya na ganyan, pasayaw-sayaw. Dapat ikaw ay malungkot. Ha? Ganun pala ang Christian. Kaya siyempre, pastor yun, hindi ako makaimik. Yung daliri ko na lang, chapo, joy. Di ba? Kasi siyempre, ang hirap naman ang saya-saya ng puso ko. Kasi ang isip nila, pang magbabagong buhay ka na at Christian ka na, malungkot ka na dapat, niya, punta ka sa eskwelahan, o ba't di ka na sumatawa? Magbabagong buhay na ako. Kay Jesus na ako. Di ba, punta ka sa trabaho, ang lungkot na, seryoso ka, bait-bait mo, anong problema? Wala. Christian na ako. Tinanggap ko si Jesus kahapon. Ang lungkot, hindi ganun ang Kristyanismo, kaya nga, ganyan ang gagawin ng diablo, atake niya yan. Kaya sabi ng Bible, the devil's one object is to depress God's people. Talagang palulugbukin ka niya. That he can go to the man of the world and say, there are God's people, do you want to be like that? Gusto mo bang maging katulad nila? Mga lugbok sa buhay? Kawawa. Hindi nila naintindihan. Kaya naalala ko, meron akong narinig, sabi niya, dito malulungkot siguro ang mga tao. Hindi sila pwede makipag-inuman. Hindi sila pwede sugal. Naku, hindi mo naintindihan. Kaya nga kami hindi nagsusugal. Kaya hindi kami umiinom ng kung ano-ano. Kasi sobrang saya na namin para hanapin pa namin yan. Nakuha ninyo? Hindi na maintindihan. Tapos kakanta ka, ang saya-saya. Ba't ang sasaya nila? Kakanta lang sila, ang saya-saya. Anong gusto mong kantahin? O, giliw ko, miss na miss kita, ganon. Di ba? Ang sarap-sarap kantahan ng Diyos. Because siya ay buhay na Diyos at makapangyarihang Diyos. Nagkakaintindihan tayo. Kaya nga po, itong bagay na ito, kailangan nating maintindihan. Ito, ano ba sagot ng Diyos? Now, listen to this. Ang depression, literally, ito yung parang dinibigatan ka, parang may pabigat sa'yo, binababa ka. Binababa ka ng gusto. Kaya nga, sa world ng psychology, ito ay mood disorder, parang paiba-iba yung mood mo. Kaya, sabi niya sa isang psychological state na to, na yung puso mo, merong may bigat sa puso mo na hindi ka maka-experience ng galak. Kaya yung mga nagsasabi ng depression, sabi niya, feeling na trap sila sa dilim at sa kalungkutan at sa kapigatian at kawalan ng pag-asa. Yun ang kanilang pakiramdam. Now, para mas madali natin maintindihan to, sa National Mental Institute o National Institute of Mental Health ng Amerika naglabas ng mga simptomas para malaman mo kung ikaw ay may sakit na ganito o meron kang pinagdadaan ng ganito. Wala kang interest sa mga usual activities. Bigla ka na wala lang ng gana. Feeling mo, punong-puno ka ng guilt, wala ka ng kwenta, at wala ka ng pag-asa. Yung iba, tumataba, yung iba naman, pumapayat. Yung iba naman, hindi na makatulog ng maayos. Kaya alam ko kayo hindi, kasi tulog kayo eh. Nakaupo pa lang yan. Kaya alam ko hindi ka depressed. Yung iba naman, yung mood, pabigat ang mood, parang wala silang gana, ganyan. Yung iba naman, sobrang sigla. Yung iba naman, alam niyo tong letter G na to, letter G sa English, letter G. Alam niyo to, no? Yung sunod sa letter F. Joke lang. Ito, yung parang napaka-hilo, parang hilo, ganyan. At punong-puno ng worries, ayan, anxiety. Iyak ng iyak,
mabagal mag-isip, at siyempre nag-iisip na magpakamatay. Yun ang sabi nila. Kapag meron kang ganito, medyo mag-isip-isip ka na, baka may tama ka. Nakuha ninyo? Now, para sa atin namang purposes, gusto ko mas madali nating intindihin to na kapag hindi ka na makapag-isip ng diretso, kapag parang walang nararamdaman, ibig sabihin, parang empty ka, kakanta ka, parang wala, parang ang layo ng Diyos, parang hindi kumukonekta sa Diyos. No? O kaya naman parang wala ka ng kagana-ganan, hindi mo alam paano ka lalagpas sa kalungkutan. At wala kang sigla, ni wala kang kagana-ganang bumangon. At kung sakaling wala ka ng apoy sa Diyos, at wala ka ng ganang amtan yung layunin ng Diyos para sa iyo, you feel na para ka mang sunog ka na, ibig sabihin, nakikipagdigmaan ka na, o nakikipagtalo ka na, o lumalabang ka na sa bagyo ng depresyon. Sa madaling salita, tamlay na tamlay ka na. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kamusta yung masal? Kamusta ka na ba? May sigla ka pa ba sa Diyos? Yung bang pagpupunta, paggising mo sa umaga, yung masaya kang papasok dahil alam mo, ikaw ay ambag sa buhay ng ibang tao dahil sa Diyos. Nasusundan ninyo? Kapag yung papasok, sino mga estudyante rito? Ayan. Yung pagpapasok sa school, hindi ka tumatamlay-tamlay. Ay, pasok na naman. Anong daming assignment. Hindi na. Dapat wala yun eh. Dapat salamat sa Diyos. Binigyan akong pagkakataong mag-aral upang magkaroon ng magandang kinabukasan at magkaroon ng pagkakataong masabi sa kanila na ang Panginoong Hesus ay buhay. Nakuha ninyo? Dapat merong ganong sigla. Kaya nga po, pagka meron ng ganito, either circumstantial yung depression mo, which is sometimes, para nasaktan ka, o kaya parang bigla ka nawala ng gana, o kaya chemical depression na mayroon kang problema, may hormonal, o kaya yung nanganak ka, ganyan, mayroong chemical imbalance, nangyayari yan. Ganun pa man, gusto kong sabihin to sa inyo. Ang solusyon ng tao para matanggal sila sa depresyon, akala nila, magpapakasaya ako, gagawa ako ng mga bagay na pleasurable, o kaya maglalasing ako. Let me give you this warning, sabi ni Jesus Christ, mag-ingat kayo na yung mga puso ninyo hindi bumagsak dahil lang sa carousing, sa drunkenness, sa anxieties of life, and that they will close on you suddenly like a trap. Kaya ulitin ko, hindi yung solusyon ng tao na magpakalasing ka, magsugal ka, para sumaya ka, mali ka, lalo kang babagsak. Hindi yun ang sagot. Mambabae ka, manlalaki ka, ano mang gusto mo, hindi yan ang sagot. Lalo kang sasadsad, sabi ng Panginoong Hesus. Ang solusyon, sabi niya, kaya ito para siyang trap dahil lalong lalala ang takot mo. Kaya gusto mong malagpasan ang minefield ng depression, umasa ka kay Jesus. Pakisabi mo sa akin, hope in Jesus. Hope in Jesus. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Christian, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan para yung lungkot at yung depression gawing pagdiriwang ng pag-asa. Kaya sa English, listen to me, turn your depression into hope celebration. Meron tayong ganyang kakayanan. We can turn our depression into a hope celebration. Kaya mo yung bagang kilalagayan mo ngayon, pwede ka magdesisyon na hindi ka kailangan malugmok dyan. Bakit? Tingnan nyo na lang, si Jesus Christ, sinabi niya to sa magitan ni Paul. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Anong utos niya? Sabi niya, magalak ka. Magalak ka sa Panginoon. Uulitin ko, lagi kang magalak. Ba, naiuutos? Bakit niya inutos? Ibig sabihin, dahil inutos niya, may kakayanan ka. You can choose to rejoice. Ang magalak, choice mo yan. Choice mo yan. Pwede mo, pansinin nyo ha, bago kayo malungkot, pwede naman yung piliin yun eh. Wag na, ayoko. Tapos kapata, ngayon, ano pinapatawa mo? Ano gino-joke-joke mo, corny ka? Kasi pinili mo magalit eh. Pinili mo maging mabigat. Piliin mong sumaya. Wala. Napatingin ka na sa katabi. Nakanganganyan. Tulog ka. Pwede kang mamili. Sa bawat desisyon mo, pwede mong piliin. Pwede kang magdesisyon. Kasi pwede mong isipin ano yung pwede magpasaya sa'yo. Nakuha ninyo? Pakisabi mo sa tabi mo, piliin mong sumaya. Pero hindi para pagtawanan ng iba, ha? Hindi. Ano sabi? In the Lord. Kailangan makita mo ang iyong kalalagayan sa pananaw ng Panginoong Diyos. Nakakaintindihan?
Kaya nga po, anong ibig sabihin yan? Kailangan meron tayong pag-asa kay Jesus. Pakisabi, hope. Kasi namimili po ako kung champion or hope ang gagamitin kong haba. Hope na lang, ha? Hindi tayo, kampiyon tayo laban sa depression, but because of hope. Meaning, hear well, makinig ng mabuti, own God's word, angkinin mo ang salita ng Diyos, preach God's love to yourself, pagsabihan mo, turuan mo ang sarili mo ng pag-ibig ng Diyos, at encircle yourself with other Christ-committed followers. Palibutan mo ang sarili mo ng mga totoong sumusunod kay Kristo. Magkakanindihan tayo. So, pag-usapan natin ito, isa-isa. Una, ang depresyon ay isang mental disorder, gulo sa utak. Tama? Para malagpasan mo yan, kailangan maiayos ang takbo ng iyong utak. Kailangan maiayos mo, kaya you need to put your minds in order. Kaya nga, ibig sabihin, mag-isip ka ng tama. Ang pag-iisip ng tama, hindi ibig sabihin positive thinking. Kasi iba kasi isip ka, kailangan laging positibo iniisip mo. Hindi totoo yan. Yung positive thinking, maganda yan. Gusto ko yan. Kanya lang, hindi yan sapat. Hindi yan sapat. Subukan mo mula sa taas na yan. Mag-isip ka. Hindi ako masasaktan. Hindi ako masasaktan. Hindi ako masasaktan. Tumalong ka. Kahit anong positive thinking yan, hindi ako masasaktan. Hindi ako masasaktan. Pag tumalong ka dyan, patay ka. Kung hindi ka man masaktan, patay. Tama? Imposible hindi ka masasaktan. Pilay or patay lang yan. Gusto yung trial? Wag na. So, sa madalit salita, hindi positive thinking, kundi tamang pag-iisip. Nagkuha na yun. Hindi rin wishful thinking, sana. Hindi ganon. Ito ay pag-iisip ng pag-asa dahil sa pananampalataya na yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan at kaya niyang gawin anumang gusto niya. Nakakadinan tayo. Yun ang sinasabi ng Diyos dito. Kailangan may tuwid natin yun. Kaya, ulitin natin. Turn your depression into a hope celebration. Pakisabi mo sa katabi mo. Turn your depression into a hope celebration. Now, para maintindihan natin to, ikikwento ko sa inyo si Elijah. Sino nakakilala sa inyo kay Elijah? Okay. Si Elijah po ay isa sa pinaka-classic na aralin patungkol po sa mga depressed na tao. Alam niyo kung bakit? Kasi itong si Elijah, nabubuhay siya ng mga panahon na ang naghahari sa Israel ay masamang taong si Ahab at ang kanyang asawa isang bruhang si Jezebel. Okay? Yun ang pinakamadali kong salitang magagamit para kay Jezebel. Talagang bruha siya. Medyo mas sobrang salot ho ito sa kanila. Ngayon ito pong si Ahab, ito naman pong si Elijah, pinadala ng Diyos. Kasi alam niyo kung bakit napakasama itong dalawan to, si Ahab at si Jezebel? Sila ho nag-udyok sa Israel para sumamba sa Diyos-Diyosan. Tingnan niyo naman, 450 prophets ng Baal at 400 prophets ng Asherah kumakain sa lamesa ni Jezebel. Ganon sila katindi, ganon ka-faithful. Talaga sila pa nagpapakain. Isipin nyo, tinutulak nilang Israel sa pagsamba sa Diyos-Diyosan laban sa Diyos. Sabi ng Diyos, wag na wag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Naalala niyo? Pero sila pa nagtutulak. Kaya naman, sabi ng Panginoon Diyos, Elijah, pumunta ka ron, patunayan mong ako lang ang Diyos. So sa madalit salita, sa chapter 18, panalo si Elijah. Biruin mo, mag-aalay sila, walang pagsisibde, tapos mananalangin ka lang, 450 alaban sa isa. 450 plus 400, 850 sila na mga bulaang propeta na sumasayaw, nananalangin, hindi nasusunog yung kanilang alay. Kaya walang sisindi, basta hindi nasusunog. Itong Elijah, niloloko pa sila. Gisingin nyo, baka tulog lang. Baka tulog lang yan, gisingin mo. Sinusugatan na yung sarili. Wala pa rin. Si Elijah, sige na, ako na. Binuo niya ulit yung altar na sinira nila. Nilagay doon yung alay. Binuhusan ng tubig. Para talagang Tapos sinaraan, babad sa tubig. Nanalangin lang, Diyos ni Abraham, Diyos ni Asa, Diyos ni Jacob. Tanggapin ang alay ko. Biglang, apoy! Biglang tindi ng selebrasyon. Sabi ni Elijah, patayin ang lahat ng mga bulaang propetang yan. Pinagpapatay. Di ang saya-saya, sobrang cloud nine, so celebration. Sabi niya, Ahab, kumain ka na. Dali, uulan na. Takbo na, uulan na. At umulan. Pero nakakapagtaka, pagdating sa chapter 19, itong Elijah na sobrang panalo,
bagsak pagdating sa 1 Corinthians 19. Bakit? Tingnan nyo ang nangyari. Kinento ni Ahab sa kanyang asawa. Alam mo ba, ginawa ni Elijah, pinatay niya ito. Ganon. Nagpadala siya ng mensahero kay Elijah. Sabi niya, so may the gods do to me and even more if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time. Sabi niya, papatayin ka na kung paano pinagpapatay mga propeta, ikaw din. Itong si Elijah, nagtakot. Anong ginawa ni Elijah? Sobrang takot, tumayo, tumakbo para sa kanyang buhay, pumunta sa Beersheba, at doon, iniwan niya ang kanyang servant. At pagkatapos, saka naman tumakbo ulit, papatungo na naman sa lupang ilang, at nasa ilalim ng juniper tree, ano sabi niya? Tama na! Tama na, sabi niya. Ngayon, Diyos, kunin mo na buhay ko. Dahil wala akong kwenta. Hindi ako mas pareho lang ako ng aking mga ninuno. Naintindihan niyo yung nangyayari? Kanina lang panalo eh. Ngayon, takot na takot. Depressed na depressed. Patayin mo na ako. Naintindihan niyo ba yung nangyayari dito? Alam niyo, madalas nangyayari ito sa atin. Yung bang sobrang saya tayo, dahil yung pinapanalangin nangyari, mamayang konti, bigla na naman depressed. Halimbawa lang, inimbitahan mo yung tatay mo at saka nanay mo. Attend kayo po ng anniversary namin. Pagkatapos, ang saya-saya mo dahil nakita mo yung tatay nanay mo tumayo at talagang nagtaas pa ng kamay. Yes, hallelujah! Mamayang konti, paglipas ng ilang araw, nakita mo nag-aaway na. Nag-aaway yung mag-asawa. Yung pala nalaman, may kalaguyo yung lalaki. Sabihin mo, ano ba naman to, Lord? Ba't ganon? Maghihiwalay pa. Christian na sila. Kung kailan naging Christian, ba't ganon? Napansin niyo ba yun? Yung iba naman, tuwan-tuwa ka, Lord, thank you. I'm so blessed with the message. Tapos pagdating mo sa exam, bagsak ka. Ba't ganon? Naranasan niya? Naintindihan niyo? O kaya naman, tuwan-tuwa ka. You're so inspired. Papasok sa opisina. Yes, I will share the 33 people. Sabi niya, yes. Pagdating mo doon, tigilan mo nga kami sa kalokohan po, ha? Huh? Nawala yung excitement, sobrang frustrated ka. Nakuha ninyo? Tapos tuwan-tuwa ka, nakikinig kang ganyan, yung asawa mo, sabi ng Bible, submit to your husband! Yes, yes, yes. Pagdating ng bahay, sweetheart, magluto ka na. Ikaw magluto, wag sa mo. Kanina lang parang panalo na Rinig na rinig ko Talagang gusto kulang ko lang si Kuya, pa sabi mo, pakay yan. Pero hindi nakinig. Nakakainis naman. Hello? Ako rin, excited din ako. Prepare ako, excited ako. Parang gusto ko na pagtagding ko, tulog lang. Tulog. Naintindihan nyo yung nangyayari? Nakuha ninyo? At isa pang malaking problema, itong si kaya nagtatakbo, yung maliit na problema, pinalalaki. Pinalalaki. Minsan gumagawa tayo ng kwento na sarili. Halimbawa, nakikinig ka lang ng news. No? News, sabi yan, lalaki, pinasok ang bahay ng kapitbahay. Pinagpapatay silang lahat. Nakikinig ka ng ganyan. Natutulog ka na, biglang kung ano na iniisip mo. Biglang may kumalas ko sa, baka may papasok na. Ayan na siya. Meron lang gumagalaw na hang. Ayan na siya. Papatayin na tayo. Kung ano na iniisip natin, hindi ka na makatulog. Naintindihan niyo yun? Kagabi lang yun, tapos kaya dito ka natulog. Di ba? Parang, ang nangyari. Parang ganyan. Nakukuha ninyo? Yan ang nangyayari dito. Alam niyo, minsan, kaya tayo nadidepress. Minsan gumagawa tayo ng kwento na higit pa sa nararapat. Parang panahon ni David, nung kalaban ng Israel si Goliath, naalala niyo, laki-laki. Takot na takot silang lahat Kasi isip nila, itong Goliath hindi ito kayang talunin. Pero alam niyo po, pansinin niyo to. Karamihan sa malalaki, may sakit yan. At yung mga may sakit na gigantism, isa sa mga palatandaan, mahina ang paningin. Naintindihan niyo? Ngayon, papakita ko lang sa inyo, katulad ni Goliath. Takot na takot sila, pero sa totoo si Goliath, may problema talaga Tingnan niyo si David. Kumuha siya ng stick. Napansin niya? Stick. Panglaban niya kay Goliath. And chose for himself 5 new stones from the brook. Pero palalabanan mo, stick lang. Ito ang sabi ng Goliath. The Philistine said to David, am I a dog? Aso ba ako that you come to me with sticks? Ano ba sa inyo? Sticks? Stick. Sticks? Stick. Anong problema? May problema si Goliath. Ang tingin niya sa patpat ni David, madami.
minsan nakala mo, ang laki naman problema. Ang totoo lang, siya pa nga mas disadvantage kasi may problema siya Hindi siya nakakita na mabuti. Kaya tingnan nyo, hindi niya nailagan yung bato. Gitnang-gitna sa pool. Hindi niya alam kung sino ilagan. Ang dami ng bato! Naintindihan ninyo? Kasi may problema nga sa paningin. Ngayon, ito importante, huwag nyo kakalimutan, mga kapatid. Na unang-una, kapag tayo may problemang ganyan, matuto kayong makinig. Makinig kayong mabuti. Hear well. Tingnan ninyo minsan yung ating nararamdaman, hindi naman masama yun na lumungkot ka sandali. Hindi masama yun. Kapag ikaw ay natakot, dahil sa naisip mo, takot ka, normal yan. Ibig sabihin, malusog ang emosyon mo kasi tumutugon siya. So ano iniisip mo? Nakuha ninyo? Kapag naisip mo masaya, tapos sumaya ka, ibig sabihin healthy ka. Healthy yung emotion mo. Minsan yung emotion na yan, regalo ng Diyos yan para kausapin tayo. For example, pag nararamdaman mo may mabigat sa iyo, bakit mabigat ito? Kausapin, pakinggan mo, bakit mabigat? Ba't ako nanghihina? Baka hindi lang ako nakatulog ng mabuti, baka hindi. Di gawin mo ano nararapat. Kasi sabi ng Bible yun, alam naman natin that we are of the truth and will assure our heart before Him. In whatever our hearts condemn us, you see, God is using our emotion to speak to us. For God is greater than our heart and knows all this. Alam niya. Kaya nga sabi nga ni Junhan, isang magaling na author, sabi niya, minsan, yung depression, it serves as a warning. Pagbabala sa atin na mayroong mali. O kaya para to slow us down, para pabagalin tayo. And again, to reveal our weakness and to bring us to Himself, para ilapit tayo sa Diyos. Or to develop trust in Him and begin healing process of damaged emotion. As in, develop perseverance and maturity. Confirm your worth and the value of your life. Cause to rely on His resources. Increase your compassion and understanding for other people. Sabi ng Lord, I allow this para maintindihan mo baka may tinuturo ang Diyos. Gayon pa man, gamitin natin, kunyari, nagpe-pray ka, parang wala nangyayari. Sabi mo, Lord, ano ba problema? Bakit nagkakaganito? Huwag kang makontento. As in, huwag mong hayaan na ganyan ka na lang for the rest of your life. It will never do you good. Nagkakanindihan? To so many of us, we don't even sense the reality of God in our lives. Hindi ka pwede, ganun na lang ba yun? Ganun na siguro ang Christianity. Kahit walang mangyari sa'yo, okay lang. Hindi yan totoo. You need to get serious and listen well. Kapag nararamdaman mo parang walang sigla sa Kristyanismo ang buhay mo, you get easily distracted while listening to the message, bigla ka na lang nagbabasa, nagpe-Facebook, then there is something wrong. You listen well. Kasi pag hinayaan mo yan, it will destroy you as an individual, it will destroy you as a Christian, it will destroy you as a person. Makinig kang mabuti. Mga bata, I'm telling you this. Magtataka ka, bakit parang wala akong gana? Pag nakikita kang mga magulang, parang sigla nila. Because this is not about religion. It is a real spiritual experience, encountering God. But you have to hear well. Listen well. Kaya nga dito, napaka-importante. When Elijah learned that he was afraid, look at his reaction. He arose and ran for his life and went to Beersheba and left his servants there. Then he continued by saying, Lord, nag-isa na ako dito. Then he was honest enough to admit what he was feeling. Sobrang tapat siya, hindi niya tinatanggi. Hindi tuyo ako. Hindi, Lord, I'm down. I want to die. Alam niyo sa lahat, pasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Kasi yung ating Diyos, handang makinig sa atin. Hindi kanya huhusgahan. Nyari, Lord, talagang ang dami ko pong duda, hindi ko po maintindihan. Pwede niyo po ba akong gabayan dito? Pwede niyo ba akong tulungan? Panginoon, parang wala ho, talagang tuyong-tuyo ho ako eh. Hindi kita maintindihan, hindi kita maranasan. Pag nagbabasa akong Bible, wala akong naintindihan eh. Parang puro bula ang nakikita ko. Then be honest to God. Do not allow it to continue na parang okay lang yan, hindi yan okay. Nagkakaintindihan? So what happened? Tingnan nyo ha? Ang bait ng Diyos sa padala ng anghel. He lay down and slept under a juniper tree, and behold, there was an angel touching him, and he said to him, arise. Hindi man lang, ano nirereklamo mo, ha? Tumayo ka dyan! Hindi ganoon eh. Bangon ka. Pinagluto pa! Sabi niya, then he looked, and behold, there was at his head a bread cake baked on hot stone, and a jar of water, so he ate and drank and lay down again. Oops, okay to ah. Pinagluto pa. Tapos hindi lang pinagluto, pinatulog pa ulit. Pagkatapos kumain, tulog na ulit. Ibang magulang, pag nakita yung anak na matutulog, batugang ka talaga, kakain mo, tulog ka na naman. Ito hindi, hinayaan lang. At inintindi, paano masabi?
Dahil mahaba yung lakbayin, sobrang nakakapagod yun. Naintindihan kita. Tulog ka lang, pahinga ka lang. Mabuti pa nga ito, maintindihan ako, hindi masyado eh. Dapat nga, hinahayaan ko lang, tulog lang kayo. Tulog lang, ganun dapat eh. Pero minsan, alam nyo, hindi, wag niyong payagan. Minsan kasi, pag nakikinig tayo, hinahayaan lang natin, okay nang yan. Hindi siya okay. Naintindihan niyo? But you have to admit before God, God, to you po ako, I want to die. Hindi naman siya nagpapakamatay. Kasi kung magpapakamatay, sasabihin mo pa ba sa Diyos? Sabi niya, Lord, gusto ko po magpakamatay. Ay, gusto ko na pong mamatay. He was telling God, he was venting to God. And look at what happened next. And he arose and ate and drank and went in the strength of that food 40 days and 40 nights to Horeb, the mount of God. Saan siya pupunta? Mountain of God. Ilang araw? 40 days, 40 nights. Ano sinasabi niya? Handa siyang iwan yung comfort na nandun sa juniper tree na natutulog para lang katagpuin ng Diyos at pakinggan ng mabuti yung sasabihin ng Diyos. Nakuha ninyo? Para maintindihan ho ninyo, ganito yan. Ako pong tao, na-depressed din po ako. Umabot po ako sa puntong gusto ko na pong magpakamatay. Alam niyo po ba yun? Alam niyo yun. Nakwento ko na yun eh. Pero kung sakaling nakatulog ka ng mga panahon na yun, ulitin ko lang. Dumating sa pagkakataon, isa to sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko noon. Bago ako napunta sa CCF. Pinadala po ako sa probinsya dahil ako'y nagkamali sa ministeryo. Dahil hindi po ako magaling, nagkamali po ako, napadala po ako sa isang probinsya. Malayo po yun sa pamilya ko. Hiwalayo ako sa pamilya ko. Mag-isa lang ako doon. At doon po, ang makikita mo, nakita ko na sa inyo to, puro tubuhan, asin, isdaan, at mga kambing. Kambing na nangiinsulto na parang mga demonyo. Sabi, buti nga. Hindi ho madali ang pakiramdam. Pumunta ho ako sa gilid ng dagat, medyo mataas po yun. At matatalas na koral. Yung corals ba? Tatalas! Kasi low tide eh. Kitang-kita ko ho. Sabi ko, Panginoon Diyos, ayoko na. Ano ba pagkakaabali ko dito? Ayoko na. Hindi ko alam. Sa sobrang yabang ko, kala ko ako lang ang tama, lahat ay mali. So, tatalo na ho ako. Bigla ako parang may bumulong ho, sabi ng Diyos, kung susuko ka sa panahon ng pagsubok na ito, ang hina ng lakas mo. Wala kang lakas. Mahina ka. Parang sinasabi niya, anong saysay ng mga sinasabi mo sa tao na ang pag-asa si Jesus? Anong sinasabi mo sa mga tao na parang siya ang sagot? Na pagkatapos ganito may pagsubok ka, gusto mo nang magpakamatay? Anong klase? And there were so many messages na sinasabi ang Diyos sa akin. You know what I did? Pagkasabi ng Lord na hiyang-hiya ako sa Diyos, tinalikuran ko yung pagtalon at naghanap po ako ng bundok para manalangin sa Diyos. Pwede naman ako manalangin sa silid ko. Kailangan ko pong iwan muna sandali yung silid na ito, talagang mag-usap tayo ng masinsinan. Because kung talagang seryoso ka and you really mean business with God, talagang, Lord, usap tayo heart to hearts between you and me. Yun ang ginawa ko, nasa bundok ako. Hindi ko nga namalayan, 4 na oras na pala ako nananalangin. Iyak ako ng iyak sa Diyos. And alam niyo po, dahil sa ganung pag-uusap, nakalma yung puso ko at ginawa ko yun ng 4 na buwan. 4 na oras sa umaga, 4 na oras sa hapon, para lang kausapin ng Diyos. Alam niyo, magugulat ho kayo. Maniwala kasi hindi. Yung mga panahon na yun, sinasabi na ng Diyos kung anong mangyayari sa akin. Sabi niya, matatanggal ka. Pero gagamitin kita ulit. Pero ito, huwag kang magtatayo ng sarili mong gawain dahil akin yan, hindi mo pwedeng gawin yan. Huwag kang magnenegosyo. At sinubukan ko magnegosyo, nanakaw pa yung aking gamit. Nawala! Dahil hindi ako nakinig. Sabi niya, ito gawin mo, sumunod ka sa akin. Ganito kita pakakainin. Tsatsagain mo lang, kakain ka. At pagdating ng 3 taon, busog ka na. Hindi ko makalimutan ho yun. Ginawa ho lahat yun ng Diyos. I heard Him well. Kaya minsan hindi natin mapakinggan ng Diyos. Alam sa totoo lang, hindi naman tayo seryoso sa Diyos eh. Hindi kayo, yung wala rito. Minsan parang okay na yan, parang linggo-linggo aatin ako, pero wala naman talagang totoong interest na Lord, katagpuin mo ako. Hindi ito reliyon, kundi yung talagang totoong personal na magtatagpo tayo, Panginoon Diyos. Sa masaldang English, Lord, allow me to have an encounter with you, that there would be spiritual experiences, spiritual reality, na hindi na lamang po puro katang isip, kundi isang buhay na espiritu, kinakaugnay ka ng Diyos dahil buhay ang kanyang salita. Yun ang nais ng Diyos.
Kaya nga ho, yung ibang tao hindi lang maintindihan, what makes you so happy in life, what makes you so joyful in the midst of all the problems? You know why? Because our God is alive. Hear Him well. Meron siyang bibig na nakapagsasalta. Kaya gusto kanyang kausapin. He doesn't want you to remain down. He wants you up. Kaya nais ng Diyos, makinig kang mabuti sa Kanya. Kahit sa mag-asawa, huwag kang pabayag na, bakit hindi tayo magkaayos? Ano ba sabi ng Diyos? Kasi ang design ng Diyos, mag-asawa pa lang, maging masaya kayo eh. Tama? Kung pakikinggan mo lang ng mabuti. Alam niyo, minsan, grabe yung pakikipag-usap ng Diyos. Minsan, di ba, sa umaga pa lang yung asawa mo. Minsan ha, hindi ko man lagi sinasabing ganyan. Minsan, ang asawa mo, meron ding di magandang mood. Minsan, baglang lang siya nagsasalta ng iba't ibang wika. Hindi mo naintindihan. Sabi mo, Lord, anong gagawin ko? Give me the interpretation. Ano sasagot ng Diyos? Salita niya lang. Hindi mo siya binibigyan ng panahon. Love your wife just as Christ loved the church. Oo nga pa. Tapos sasabihin ng mga babae naman, reklamo, Lord, bakit ang asawa ko? Grabe, nakakainis na siya talaga, hindi siya marunong magmahal. Sasagutin ka ng Lord, mag-submit ka. Submit ka. Hear Him well. Hear Him well. Kaya tuloy tayo. So, he went to the cave. At doon sa cave, sabi niya, bigla siyang sinanong ng Diyos. Anong ginagawa mo dito, Elijah? Are you listening, Elijah? Anong ginagawa mo dito? So Elijah, sabi niya, Lord, napaka-zealous ko sa iyo. And the God of hosts for the sons of Israel have forsaken your covenant. Iniwan ho nila yung kalantipanan sa inyo. Sinira nila ang altar ninyo. Pinagpapatay niya mga propeta ninyo. Panginoon, at ito, ako na lang mag-isa natitira. At gusto pa nila akong patayin. Ano gagawin ko, Lord? Ano sabi ng Lord? Sige, makit ka sa mundok. Mag-usap tayo, makinig ka sa akin ng mabuti. At habang nandun sa bundok, biglang nagdumaan ng Panginoong Diyos at meron pong malakas na hangin na sinisira yung mga bato. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Basta siraan lang yung mga bato. Pero wala ang Diyos doon. Tapos nagkaroon ng lindol. Tapos nagkaroon ng apoy. Wala ang Diyos doon. Pagkatapos, biglang nagkaroon ng isang bulong. A gentle sound. Ano sinasabi ng Diyos? Alam mo, Elijah, ito problema mo. Dahil, kasi noon, pag nagsasalta ang Diyos, siyempre may yung ginagamit niyang hangin, ginagamit niya yung lindol, ginagamit niya yung apoy. Sabi niya, Elijah, ang tingin mo sa sarili mo, kaya ka depressed. Kasi ang isip mo, iniwan na kita. Ang isip mo, mag-isa ka na lang. Mali na yung pananaw mo sa sarili mo, mali na rin yung pananaw mo sa Diyos. Nakuha ninyo? Kasi sabi niya, kumo hindi ako nangusap ng kapareho ng ginagawa ko dati na mayroong hangin, mayroong apoy, mayroong lindol, hindi ibig sabihin na wala akong ginagawa. Hindi ibig sabihin kumo ikaw binantaan ka, papatayin ka nitong si Jezebel. Kumo wala akong ginawa. Isip mo, wala akong ginagawa, wala akong pakialam sa iyo. Isip mo parang wala akong magagawa sa nangyayari sa iyo. Hindi. Gusto ko maintindihan mo kahit na bumubulong ako sa iyo ngayon. Naiintindihan ko at ako pa rin na may control. At hindi kita iniiwan. Kaya nga gusto ko malaman mo, kaya nga pabulong, malapit ako sa iyo. Anong ginagawa mo dito, Elijah? Nakuha natin? Andiyan pa kayo? Kasi minsan pa, Lord, bakit hindi mo ako kasapin? Bakit hindi ka pareho ng pag-uusap sa Kanya? Bakit hindi ka pareho ng pag-uusap? Lord, sabi ng Lord, wag mo doon. Hindi gano'n ang paraan ng pag-uusap ko sa iyo. Wala na ako. Andiyan ako sa iyo. Pinubulungan na kita ngayon eh. Elijah, anong ginagawa mo? Ba't ka nandyan? Nakuha ninyo? Tuloy tayo. Kaya naman si Elijah, binalutan ng mukha, pagkatapos yung mantel niya lumabas. Doon sa tumayusan may trangkahan sa pipintuan ng kuweba. At nagsalita ulit ang Diyos. Elijah, anong ginagawa mo dito? Nakuha ninyo? Ito, sumagot siya. Hay, wala mo na yan. Dito muna tayo. Tigil mo tayo. Nagulat ako! Diba? So, anong pinupunto ng Diyos? Sabi niya, ito muna. Tingnan nyo ha, tumayo siya sa may pintuan. Bakit? He wants to hear God well. Nakita niyo yung ali kanina, Toto? Ang pangalan niya si Michelle Akers. Sobrang sikat po siya noon bilang soccer player. Alam niyo po ba, nakagawa siya ng 36 goals sa 26 na laro lamang?
At 39 goals sa 26 na laro. Talagang isang record yon sa USA. Ngayon, noong 1991 yan. Ang problema, noong 1993, na-diagnose siya ng isang sakit. Yung sakit niya, napapagod siya, wala pang ginagawa. Maraming ganun may sakit sa Pilipino. Wala pang ginagawa, pagod na. Pero ito iba, nahihimatay. Maglalaba lang, mahihimatay. Hindi makakabangon ng 2-3 araw, 4 na araw. Grabe, no? Kaya, anong gagawin mo? Obviously, ikaw ay sikat na sikat, bigla kang parang walang magawa, na-depressed. Alam mo ginawa niya? Umakyat ng bundok. Nakipag-usap sa Diyos ng masinsinan. Nung nakipag-usap sa Diyos, bigla ho niyang narinig sa Diyos, sabi niya, ikaw ay, yung talento mo, yung galing mo, yung kasikatan mo, gamitin mo para ipatotoo na ako'y buhay na Diyos. Sobrang sigla niya. Alam niyo ginawa? Naglaro ulit. Pagkatapos ng laro, habang lahat po ay nakikipag-usap sa mga mag-anak, siya po naka-ice, binabalutan ng ice, naka-IV para makabangon ulit. Pangklase. At dahil dyan, siya po ay binigyan ng gantimpala na maging, babasahin ko po ng mabuti para po eksakto. Dahil doon, noong 1999, nakatanggap po siya ng award. He was considered Women's World Cup All-Star Team and US Soccer Chevrolet Female Athlete of the Year for the 3rd time. Kaya nung siya po ay nag-retire, ang kanya pong career goals, ay yung kanya pong nakuha, yung napasok sa 100, siya lang, isa sa pinaka-mahusay na manlalaro. Alam niyo kung bakit? Dahil itong si Michelle Akers, bagamat pagod na pagod, dahil nakakapagod ang larong soccer, may sakit ka pa. Hindi siya napagod, makinig sinasabi ng Diyos at sundin ang buhay na binibigay ng Diyos para sa Kanya. Nakuha ninyo? Ang tanong, nakikinig ka ba ng mabuti? Now, gusto ko sabihin ito sa inyo. Huwag kang makinig lang sa Diyos dahil nakaapak ka na ng mina ng depresyon. Sa totoo lang, bawat araw dapat naging habit na nating makinig sa Diyos. Para laging nasa order yung ating kaisipan. Nakuha ninyo? Kaya nga tingnan si David, let me hear your loving kindness in the morning. Sa tuwing umaga, ikaw ang marinig ko. For I trust in you, teach me the way in which I should walk. For to you, I lift my soul. Sa iyo ko, Panginoon, inaangat ang puso ko. Sabi niya, araw-araw pinakikinggan niya ang Diyos. Araw-araw pinakikinggan niya. Gusto niya maranig ang pagmamahal ng Diyos. Araw-araw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw, kamusta ka? Nakikinig ka ba sa Panginoon araw-araw? O anong unang mong pinakikinggan? Yung iba ho, pag-gising pa lang, alarm clock, 5 minutes. Tapos alarm clock, yung iba naman, magulang ka narinig, ano ba, hindi ba kayo mapangan? Nangalay na kayo! Kaya ano napapakinggan lang? Hindi napapakinggan ng Diyos napapakinggan puro, gusto niyo paano malaman? Ito rin. Sa umaga, unahin mo rin in the morning, O Lord, you will hear my voice. In the morning, I will order my prayer to you and eagerly watch. Lord, lagi mong maririnig ang boses ko tuwing umaga. Ganon din kaya ang nangyayari sa'yo. At tuwing umaga, maririnig ng Diyos ang tinig mo. Hello? Tinig ng papuri, hindi tinig ng reklamo, ha? Lord, ayokong pumasok, pwede bang bumagyo? Madalas ganun yung mga tinig na sinasabi. Sana walang pasok, umulang ka. Ang layo na ho. But instead, dapat to lagi naririnig. Kaya nga, ulitin ko, turn your depression into a hope celebration. Always learn to hear God well. Amen? Kasi along the way, lagi tayong makakita ng mga mina. But if our minds are not in order, we will surely fall into the trap of depression. Now, pangalawa, own God's Word. Kasi ito na kung nakikinig ka sa Diyos, arihin mo na yan. Katulad ng nangyari sa kanya, tinan nyo ha? Sabi niya, Lord, napaka-zealous ko sa iyo. Pagkatapos, ito, the son of Israel have forsaken your covenant. Ako lang mag-isa. Papatayin pa nila ako. You know what God did? Nakinig sa Diyos sa kanya, nangako ang Diyos sa kanya, nagbigay siya ng instruction. Go, return on your way to the wilderness of Damascus, and when you have arrived, you shall anoint Hazael king of Aram. Then Jehu, the son of Nimshi, you shall anoint king over Israel, and Elisha, the son of Shaphat, of Abel Meholah, you shall anoint his prophets in your place. Now listen. And it shall come about that one who escapes from the sword of Hazael, Jehu shall put to death. And the one who escapes from the sword of Jehu, Elisha shall put to death. Ano sinasabi ng Diyos?
Elijah, ano ka ba? Natatakot ka na papatayin ka ni Jezebel? Natatakot ka that you will not see justice? Now listen to this. Sabi niya, Elijah, listen to this. Anoint Hazael, he will be the king of Aram. And he will kill and he will bring justice to these people. And sabi niya, if they escape his sword, Jehu will be the next king. He will replace Ahab. And sabi niya, and anyone who escapes the sword of Hazael, Jehu will bring justice. Nakuha ninyo? At kung hindi pa rin, Elisha will bring justice. Ano sinasabi ng Diyos? Elijah, wala kang dapat katakutan sa mga yan. Ako ang magbibigay ng katarungan. Sarap, no? Well, ito na sabi ni Elijah. Sinunod niya. Kasi kung talagang gusto mong ariin yung pangako, sundin mo. Kaya naman, pagdating sa sabi ng pangako sa kanya, okay, hindi lang yon. Meron pang 7,000 tao na hindi lulukod kay Baal. Kaya, anong ginawa ni Elijah? Pumunta na siya, umalis siya, nakita niya si Elisha, at doon, pinasa niya ang mantel kay Elisha. Ano sabi niya? He followed the Lord. Because he believed in the promises of God. He believed in the instruction of God. Sumunod siya sa gusto ng Diyos. Now, anong ibig sabihin? Mga kapatid, ang daming pangako ng Diyos sa Biblia. Pero ilan doon ang ating inaangkin? Kaya minsan, depressed tayo kasi sa maliit na bagay, hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Kailangan nating tiwalaan. Ito, bago lang ito nangyari. Nasa Singapore kami. Simple lang. Simple wish lang ang ginawa ko. Hindi ko ikikwento sa inyo yung marami pang miracles. Pero ito lang. Ito simple lang. Pagpasok namin sa conference, binigyan kami ng tinapay, munggo bread, at hotdog. Sabi ng asawa ko, kakain na kasi ako eh. Uy, akin yung hotdog ha? Okay. Sa'yo yung hotdog. Kumakain ako ng munggo bread, hihingi na lang ako ulit. Sa isip-isip ko, hingi ako kay Lord. Sabi ko lang, Lord, hotdog. Gusto ko lang, simple wish lang, hotdog. Alam niyo, bigla may dumaan. Pastor, kumain na kayo? Sabi niya, okay, ito, kumakain na ako. Sabi niya, no, di bali, meron pa ako. Gusto mo? Ano yung inabot? Hotdog. Sabi ng kapatid, ang asawa ko, sabi niya, grabe ka naman, humingi ka lang kay Lord eh. Binigyan ka na, nagpadala ka agad siya ng uwak. Hindi uwak yan. Maputi yun. Tagak. What I'm trying to say, minsan ang dami natin, depressed tayo, parang ang dami nating utang, yung mga kamag-anak natin, hindi tayo tinutulungan, isip natin, dapat sila na inaasahan ko, depressed tayo kasi itong mga kamag-anak ko, parang hindi ako pinapansin. Alam niyo kung bakit? Huwag ka kasi tumingin sa kanila. Tingnan mo yung salita ng Diyos. Own His Word. Apply it in your life. Nagkakaintindihan? Kaya sabi nga ng Lord, ano ka ba? Nakita niyo ba si Elijah? Ang laki na ng problema ni Elijah. But he was just like us, a nature like ours. And he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the earth for 3 years and 6 months. Then he prayed again, and the sky poured rain, and the earth produced its fruit. Sabi niya, pareho lang kay Elijah. Anong kinakatakutan mo? The God of Elijah, if He is the same God that you're serving, then you will experience the same power, the same blessing that Elijah experienced. Ang tanong lang, are you serving the God of Elijah? Or you're serving someone else? Friends, turn your depression, will you please say it with me? Turn your depression into a hope celebration. Letter P, preach God's love to yourself. Sabihan mo, mag-preach ka sa sarili mo. Bakit ganun? Tingnan nyo ha, basahin na natin, paulit-ulit siya sabi niya, I'm zealous for the Lord, the God of hosts, the Son of Israel, have forsaken your covenant. Torn down your altars, killed your prophets with the sword, and I alone am left, and they seek my life to take it away. Ano napansin nyo? Nung tinanong siya ni God, Elijah, ba't ka nandito? Yun ang kanyang sagot. Alam nyo kung ilang araw nang lumipas, yung pa rin ang taglay-taglay niya sa kanyang isip? Tinan nyo, sinabi niya na yan, pero 40 days and 40 nights nang lumipas. Ibig sabihin, he was always preaching upon himself. Kawawa naman ako na lang mag-isa. Diba? Pinira nila pinatay nila yung mga propeta, sinira nila yung kalangkobin sa Diyos. Lagi niya sinasabi because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Meaning, ito'y lagi niyang nilalaman sa kanyang puso. Nakuha? Naintindihan natin? Ngayon, sabi ng Lord, alam mo, dapat maintindihan ninyo, piliin mo naman yung nilalagay mo sa puso mo. Kung nilbawa nito, why are you despair, O my soul? And why have you become disturbed within me? Hope in God for Israel, again praise it, for the help of His presence. Ano sinasabi ng psalmist na ito, anak ni Korah? Sabi niya, ba't ka pa nalulungkot? Ba't ka pa lugmo?
Naku, huwag kang malugmok. Umasa ka sa Diyos. Marami kang bagay na ipagpapapuri sa Kanya. Napansin niya? Ano ang sinasabi natin sa sarili natin? Alam nyo, isang paraan para kausapin ng sarili. Minsan, nire-recite natin yung verse, tama? Minsan, inaawitan natin ang ating sarili. Sabihan mo, kantahan mo yung sarili mo. Kung ano-ano kinakanta natin. Kailangan kita. Di ba? Puro kalungkutan yung kinakanta natin. Bakit hindi man natin kantahin yung talagang nagbibigay kalakasan sa ating mga puso? Nakuha ninyo? Kaya, tinan nyo, paulit-ulit ang ginagawa yan. Kausapin mo yung sarili mo. Pero pag siyempre, pagkakausapin yung sarili mo, huwag malakas, ha? Kasi baka marinig ng katabi mo, sino kausap ito? Mukhang may tama ito, ha? Medyo, pero huwag mong kausapin mo, sabi mo, ano ka ba? Magtiwala ka nga kay God. Magtiwala ka nga. Kasi minsan, yung emotion natin nag-overwhelm, eh. Kaya parang sa sobrang, tiwala ka nga, huwag kang matakot. Ano ka ba? Buhay ang Diyos, buhay ang Diyos. Nakuha ninyo? No, tingnan nyo, ha? Kaya inulit-ulit na yan. Hanggang Psalm 43, inulit-ulit na yan. Now, listen. Isipin mo kung naglugmok ka na, questioning, Lord, mahal mo ba ako? Lord, andiyan ka pa ba? Lord, baka hindi mo na ako tanggapin bilang anak mo. And you would feel yourself and you will preach to yourself. Tapos kakantahin mo itong kanta na to para ma-feel ka. Ano sabi? What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. And then pag marinig mo, you did not want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, but your love was greater. What could separate us now? Di ba ang sarap? Parang wow, what an encouragement. Di ba? Habang down na down ka na, Lord, ano po? Tapos bigla mo kakantahin, the Lord is my shepherd, I shall not want. Nakuha niyo ibig sabihin? You preach to yourself. May down na down yung anak ko, di ako ginagalang. Relax. Your God knows everything. Nakuha? Trust in the Lord. Okay po ba yan? You preach to yourself, you preach God's love to yourself. And finally, turn your depression into a hope celebration. Finally, encircle yourself with other Christ-committed followers. Nagkakanindihan tayo. Bakit kailangan to? Tingnan niyo po ang reklamo ni Elijah. I alone am left. Alam niyo ba isang blessing natin when God saved us? God gave us a church. God made us part of the body of Jesus. Nagkakaintindihan? Para maintindihan natin, we are not alone. Alam nyo, si Elijah, may pagka-lone ranger ito eh. May pagka-loner si Elijah. Kasi iniwan niya yung servant niya. Sinabi na sa kanya ni Obadiah, he had 100 other prophets. He was hiding 100 other prophets in a cave. Hindi niya iniintindi. He was just always thinking that he was alone. Sabi ng Lord, may Elisha, anoint him. Hindi niya naiisip na meron pala. And in fact, si Elisha, ang dami-daming kasama, tama? Minsan, kaya tayo nadidepress kasi akala natin tayo lang ang mag-isa. Kapatid, walang Lone Ranger Christian. Hindi pa pwedeng kami lang ang tamang church. Hindi ganoon. We have so many brethren out there. Pagpunta mo sa States, ito lang ang nakita ko, nasa ano po ako sa Toronto. Para maintindihan nyo lang. Naglalakad ako ganyan. Kasama ko asawa ko, papunta ho kami sa Saskatchewan. May nakita akong Pilipino, nginitian ko. Hindi ako nginitian. Yung Pilipino, siguro, nakatitig ng ganyan. Ako naman, sige, hindi niya ako pinansin. Okay lang, tuloy lang. Kaming dalawa, naghahanap ng makakain. Sa totoo lang ho, wala kaming mabili. Dahil una, nagtitipid din ako. Maingat ako sa bibiling ko. Kaya iniisip ko, bibiling ko lang maliliit na bagay lang. Mamaya, sumunod yung mama. Sumunod. Hindi taga-CCF ha. Sumunod. Kamusta po kayo? Ay, mabuti naman. Upo muna ho kayo doon. Sa lamesa. Bakit? Sabi niya, nanonood po ako sa inyo. Ganun ba? Sige, doon muna ho kayo. Usap po tayo. Pagbadating, daming dalang pagkain. 2 buong ganyan, no? Patay tayo nito. Sabi ko, dami! Hindi mo maubos ang isa. Nako, sabi ko, tinan mo naman ang kapatid natin sa Panginoon Diyos. Kahit saan ka magpunta, your brothers in the Lord will encourage you. Di ba minsan nakikilala mo lang, Christian ka, saan church ka? Grabe, nakakatawa. Nagkakalala na kayo, tama? Kakabahan ka lang pagbilang, pautang. Hindi yun, hindi kapatid yun. Alam ka naman, kakakilala mo, utang agad. Ano ba yun? Di ba? So, hindi kapatid yun. Pero ito, grabe na, ang saya-saya. Nagkakaroon kayo kagana ng love. Because we are not meant to be alone. Friends, that is the reason why God says, let us consider how to stimulate one another to love and
good deeds. Not forsaking our own assembling together, as is the habit of some. If you are down, you see, our D group leader, sometimes we feel down. Huwag kang lumayo. Lalo kang dumating doon. Because you need encouragement. Tama? You need people. You need Christ-committed followers to be with you, to help you grow, to help you to become better, to help you enjoy Jesus. You cannot just live on your own. Pakisabi mo sa tabi mo, may D group ka na ba? Pakitanong mo lang. Kasi kung ikaw may D group at siya'y wala, sabi mo, sama ka sa amin. Okay ba yun? Kung pareho kayong wala, hanap tayo mamaya. Nakuha ninyo? Kasi it helps us. Yun ang tawag ng Diyos sa atin. He wants us to learn to walk with other Christians. Not just Christians, Christ-committed followers. Kasi ang daming Christian ngayon, wala na, hindi na sinusundan si Jesus. They're just thinking of how can they become better materially, pero hindi si Jesus. Nagkakaintindihan tayo? You follow Jesus. Kasi siya nagpo-provide sa atin. Hindi yung iniisip nating paraan. Because our God is real. Nagkakaintindihan? So para lalo natin maintindihan ito, pakinggan po natin isang kapatid to testify how the Lord delivered him from depression because of brethren who lifted him up. Okay? Ito po si Alvin Calora. Good afternoon, everyone. My name is Alvin Calora. I'm 25 years old, a teacher and a volunteer of Rescue Kabataan. I was an innocent grade schooler until an older boy classmate molested me inside our school. It opened my heart to a different kind of curiosity and desire inside me. Few years later, I found myself doing to a playmate the same thing my classmate did to me back then. As I grow older, my parents would catch me having adult magazines and X-rated DVDs inside my school bag. I was embarrassed at first, but eventually thought that it was just a normal thing to do since many of my friends are doing it, and so it's just a part of growing up as a man. I also had several relationships in which physical intimacy became the priority. In 2008, my aunt invited me to the community church they were attending, and good news of salvation was shared to me, and I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. I became a youth leader at the church, but eventually had a relationship with one of my church mates. We ended up doing immoral things. I realized that I never really gave up my life to Christ because we were serving at church on Sundays, but on weekdays, we were serving our own selfish and lustful desires. Even though no one knows what we were doing, the guilt was unbearable. I became depressed to the point of leaving my girlfriend and church without saying a word to them. I isolated myself and talked to no one in our church, not even to my family and friends. I blamed myself for what happened in my life, and without guidance, I started pursuing wrong kinds of relationship again. My life became worse. I lived a life of self-centeredness for 2 years, but I never stopped going to different churches. I'm doing the things that I think would satisfy me, but all those years I just felt more and more empty. In 2014, while browsing through Facebook, I read a post of the Rescue Kabataan, or RK, that they were visiting some schools. I remembered the testimony of Abigail Mesa, one of the RK leaders in a seminar, and it immediately brought a desire in me to share her life testimony to my student and what Jesus Christ had done in her life. I sent a request to have an RK session in our school, and it was granted. But at that time, I was still focused on myself, that I still pursued the desires rooted in my heart. I got into a relationship again, and I eventually got my girlfriend pregnant. But we decided to abort the baby. I was so devastated with what we had done. I became angry and disgusted at myself. And even though I firmly believe that it's just God who has the right to take away the life He has given, it entered my mind to pull the steering wheel while I was driving and just die on the spot. Fortunately, God did not allow that to happen. At home, I locked myself in the comfort room. I knelt down and cried for hours, desperately asking God if I really have a purpose, because I felt hopeless and useless. I asked Him to take my life
if I will just keep on failing Him. But God answered me through a Bible verse. He led me to David's prayer on Psalm 51, verse 10 to 13. It says, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will return to you. I will not forget that moment I asked for forgiveness, and for Him to create in me a new and clean heart. He also revealed to me that He can still use me to teach His ways to sinners like me and to minister to my students." As RK sessions continue in our school, the transformation in the students had a great impact on me, and it always reminded me of the Lord's redemptive love. I began attending CCF worship services and D group where I am being discipled and mentored. God is continually restoring me as I participate in the glorious hope in CCF Alabang. I also continued to volunteer on RK. It is my privilege to disciple students and to see God working in their lives. Some of them told me that they stopped smoking and cursing. Some of them found healing from abuses they experienced and forgive their abuser. Some of them joyfully share with me the improvements in their grades. I thank the Lord Jesus Christ for rescuing me and for showing me that His love can restore our life back into order. And yes, whatever past we may have, God can still use us if we are going to surrender Him our life. I am Alvin Calora, rescued by God and have found hope in Him. To God be all the glory and praises. Praise God, praise God. Praise the Lord, praise the Lord. Napansin niyo po ba yung pinagdadaanan niya? He cried out to the Lord. He heard God's message. He owned the message. He began to preach about himself, reminding himself about the redemptive love of Jesus. Anong pansin niyo? And he allowed himself to be encircled with Christ-committed followers. Kaya dito po si Patrick, siya po nag-aalaga kay Alvin, at ito mga kasama din po niya. At ito naman, inaalagaan ni Alvin. Tama? Ano ang pangalan mo? Nekper po. Nekper. Kakaiba, ha? Nekper. So, ang blessed ng Panginoon Diyos. Diba? Blessed tayo sa Panginoon Diyos kasi binigyan tayo ng mga kapatid to protect us. Can we pray for them? Panginoon Diyos, maraming salamat po kay Alvin. Salamat, Panginoon, sa buhay niya. Salamat kay Patrick. Salamat sa mga kasama nila, aming Panginoon Diyos. Thank you, Lord Jesus, for how you have redeemed him, how you have saved him, how you have allowed him, Father God, to be usable again for your kingdom. And I pray, Lord Jesus, to protect him, protect every one of them, O God, from the attacks of the evil one. Allow them, Father God, to be filled with joy that comes from you, to be a living testimony of your reality, Father God, to other people. Again, thank you, God. Thank you, Lord, for using them for your glory. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Kaya nga po, I encourage you rin po, ito pong rescue kabataan na ito, binigay sa atin to ng Diyos. Can you imagine? God allowed us to enter to different schools. So we are looking for volunteers. Yung mga volunteers po na pwede po maging small group facilitator sa rescue kabataan schools. At magkaroon po tayo ng mga, makapag-share tayo ng gospel sa mga estudyante. At kung gusto niyo pa malaman ano pang pwede niyo maiambag, just go to the rescue kabataan booth outside. Now, before I end, ito pong napaka-importante. Ito po ang sample na pwede ho tayong ma-deliver sa ating depression. Now listen to this. Ito ang challenge ng Diyos sa atin. God wants us to fix our eyes on Jesus. Dahil nga we are to hope in Jesus, to fix our eyes on Jesus, the author, and look at the words, perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him was endured such hostility by sinners against himself. Listen to the word. So that you will not grow weary and lose heart. God doesn't want you to be down. Ayaw niya gusto niya ma-perfect yung faith na yan. He wants us to be lifted up. But how? You fix your eyes on Jesus. Hear him well. Own his promises and his words and instruction. As in, preach to yourself about his love. And allow what?
to be encircled with Christ-committed followers. So you can turn your depression into a hope celebration. Nagkakaintindihan po. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Thank you, Jesus. Kapatid, di kita kilala. Di ko alam pinagdadaanan mo sa buhay. But God wants you to be honest enough to admit what you are going through in life. Friends, ayaw ng Diyos na parang routine lang ang buhay mo. Na mayroong bumabatak sa iyo, na hinahatak mo yung paa mo para lang gawin ang mga kalooban ng Diyos, para lang sumunod sa kanyang kagustuhan, para lang basahin ang kanyang salita, para lang manalangin. Kapatid, God wants you to be filled with such passion and fire. Dahil ayaw kanyang manatili sa spiritual depression mo o kaya naman sa emotional depression mo. Gusto ka ng Diyos balutan ng kagalakan sa puso. Gusto kanyang balutan ng kasiglahan sa iyong pagkatao. But you have to admit it before God. And you have to be honest enough to tell God, Lord, I really mean business with you. Speak to me, God. Guide my life. And allow me to really listen to you every day of my life. Allow me, Lord God, to really own your promises, O God. To really apply your word into my life. That I will always remind myself, I will preach to myself about your love. And Lord, help me to really take advantage of the people that you're giving me. To take it seriously, Father God, to be part of believers and committed followers, Christ-committed followers, that we may all grow together, O God, following your will, following your ways, following your heart's desire. Salamat, Panginoon Diyos. At mga kapatid, the Lord is telling you, kung hindi mo pa nakilala si Jesus personally, si Jesus mismo nag-iimbita sa iyo. Sabi niya, kayo mga nabibigatan, kayo mga napapagod, kayo mga napapagalat, mabibigatang lubha, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Matuto kayo sa akin dahil ako'y mapagpakumbaba at mahinahon. Kapatid, hanggat nagmamalaki tayo na parang wala tayong problema, kahit tuyong-tuyo ng ating puso, kahit ang layo-layo ng pakiramdam natin sa Diyos, hindi mo makikita ang kapahingahan ng Panginoon. Be humble to admit it. And sabi ng Diyos, kunin mo ang aking pamato. Ibig sabihin, sumunod ka sa akin. Dahil ang pamato ko, ito yung eksakto sa iyo, ito yung sapat sa iyo, ito yung magaan, ito yung tamang-tama para sa iyo. Nang sa gayon, bibigyan kita ng kapahingahan. Tinatanggap mo ba ang imbitasyon ni Jesus na ito? Kapatid, marahil ikaw matagal nang nagpupunta rito, pero ang tanong, meron ka bang kapahingahan kay Kristo? Meron ka, yung pananamlay sa espiritu mo, ito ba'y pinagaling na ni Jesus? Kung hindi, lumapit ka sa Panginoon, matamlay po ako, Panginoon. Matamlay po ang aking espiritu. Allow me, Father God, to always choose to rejoice. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dalangin ko na huwag pong hayaang matapos ang araw na ito na hindi ka nakikipagseryosohan sa Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Kilala niyo po ang bawat sa amin. Dalangin ko, Panginoon Diyos, yaong po, Panginoon, mga nabibigatang lupa. Dalangin ko, Panginoon, na tunay makita lang kapahingahan nila sa inyo. That they would be humble enough, Father God, to really approach you, to really speak to you, to really talk to you, Father God, and listen to you. And accept you as their Lord and their Savior. And Father God, ganyan din po sa amin dito, mga mananampalataya. Panginoon, na hindi sila makontento na matamlay ang kanilang relasyon sa kanilang trabaho, matamlay ang kanilang relasyon sa kanilang mga asawa, matamlay ang kanilang relasyon sa kanilang mga anak, matamlay ang kanilang relasyon sa inyo. Panginoon, dalangin ko po aming anak, pag-apuyin niyo po ito and allow us all to be humble enough to admit it, O God, that we need the fresh fire that comes from you, that we may be passionate enough, that we would be enthusiastic enough to serve you, to honor you, to worship you, and to glorify you. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo bawat pamilyang aming nire-represent at ipahintulot niyo kami pong maging apoy sa bawat pamilyang kinalalagyan namin, that we will bring revival, O God, of love, revival of power in our own respective families because of you. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless you and good afternoon. Connect with CCF through the following websites: Jumpstart your spiritual journey by joining a small group.
We are so blessed you were able to join us today. God bless and see you next time.